Okay, so ayan po, magandang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. Another property for sale na naman po ang ipapakita ko po sa inyo. Dito pa rin po sa bayan ng Umingan, lalawigan po ng Pangasinan. So dito po ay simentadong daan, may konting rough road, tapos simentado po ulit ng mga, so, siguro yung rough road niya mga 200 meters lang po yung rough road. And then meron pong tulay po dyan, at meron na rin pong power line dito. So ito na po yung binibentang property. Ito po, bukid po siya, farm lot na hanggang dito po yung boundary po niya. Saan ba yung ano dito? Yung bakod. Dito po yung bakod diretso po yan. Ito na po yung property na binibenta. Along Barangay Road po siya. Ang estimate ko pong frontage na sa mga sa mga 100 meters po mahigit yung frontage po niya. And then yun po, may mga poste po ng kuryente. At ito po ay bukid. Yan po. Nakalong cemented road po dito sa part nito. Sementado po yung kalsada po niya. At doon sa side po niya, yung po mga puno po na yan ay may creek po sila dyan. Na pinagkukuhanan po nila ng tubig. Pampatubig po nila dito sa nilang palayan. So ito po ay second crop na po nila. Tapos na po kasi yung first cropping, so second cropping na po ito. At katatanim lang po nila yung palay. At ang sabi po ni tatay, yung nagsasaka po dito, kasama po namin siya ngayon, itinuro po sa amin ito. At sila po yung nagsasaka. Ang sabi po sa amin, umaani daw po ito na nasa mga 100 po, 30 na kaban. So ang sukat po ng property na ito ay 1.5 hectare daw po. Nasabi po ni tatay sa amin, 1.5 hectare. Pero ang kabuuan daw po ng nasa titulo ay nasa 2 hektarya po. So 1.5 hectare lang daw po yung binibenta. Itong palayan daw po ang sabi sa amin. So itong palayan daw po yung binibenta. So ang sabi ni tatay na sila nagbubukid ay nasa mga 1.5 hectare daw po itong kanilang palayan. Yun naman po ang sabi sa akin. So ang presyo po ng property na to ay 2.5 million. At kung gusto po i-negotiate yung price ay kausapin natin yung mismong nagbebenta po dito. Dahil sabihin ko na rin po sa inyo yung totoo, ito po ay sabi po sa amin ni tatay ay patay na daw po yung nakapangalan sa titulo. At sila po mga anak na lang daw po nagbebenta sa property na ito. Yun po ang sabi sa akin ni tatay. Dahil siya po ang source po namin at siya rin po ang nakakaalam kung ano po yung status at detalye po ng property nito at nakadepende lang po ako sa kanya. So hindi lang po kami nakahingi ng copy ng title kay tatay dahil wala po silang hawak na kopya. So hanggang dito po yung frontage po niya sa banda rito. Medyo pa akit na po dito. Rough road na rin po sa part na ito. So hanggang dito po siya. Dito po. Hanggang dito daw po. O halalagpas pa daw po sabi ni tatay. Hanggang dito daw po. Ayan. So maganda po itong property nito. Pwedeng pang residential dahil sa part po na yan, siguro simula sa property hanggang sa may mga kabahayan na sa mga 300 meters lang po. Hanggang sa mga kabahayan po. And then power line, andyan naman po, source of water, magpapa-deep well na lang po tayo kung sakaling wala pong deep well o poso dito. Wala po kasi nawasa pa dito eh. And then ang layo po niya sa National Highway siguro na sa mga 2 kilometers o 2.5 kilometers na lang po ang layo po niya sa National Highway. Sa town proper po ng Umingan, siguro na sa mga ilang minutong driving lang din po, siguro na sa mga 10 minutes driving. And then sa Tiplex po, Rosales, Bilas sa 6 na sa mga 10 to 15 minutes po driving. Ayan. So patag po siya. Kitang-kita naman po sa video, patag po siya doon sa part na yun. Meron pa daw pong nabubukid sa part na yun. May dalawang pinitak pa daw doon. And then yung mga kawayan po na yan ay possible daw po nakasama pa rin po yan. At may creek po dyan na pinagkukuhan po nila ng tubig. At yun nga po, umaani po ito ng nasa mga 130 kaban daw po na palay. Sabi ni tatay, dahil sila po nabubukid. Kaya yun po yung inaani. Tinanong ko ni tatay kung bakit binibenta na. Sabi ni tatay kasi ayan, di ko na kayang magbukid, sabi niya. Totoo naman po dahil may edad na rin po si tatay. Kaya sabi ko kay tatay na sa ganyang mga edad tayo, kailangan nyo na po magpahinga po, o mag-rest, mag-enjoy na lang po. Ayan. So kaya na po binibenta tong palay ng palayan na to. Siguro kaya binibenta rin po ng may-ari dahil nangangailangan siguro sila ng pera. Ayan. Karamihan po naman po kasi ganun po. Yung ano po, kaya po nila binibenta dahil kailangan po nila ng pera. Ayan.
So yan lang po yung kalsada, nakaunan po sa kalsada, at yung estimate ko pong entrada simula po sa poste po na yon hanggang doon sa 1, 2, 3 hanggang doon po sa may malapit po sa pang-apat na poste, nasa mga 100 po mahigit, nasa kulang-kulang 150 meters po yung kanyang entrada. Ayan. So pasok po dito, kahit kotse po makakapasok po dito. At ngayon, tignan nyo po, binagyo po ang bagyong bumagyo po nung nakarang araw si Bagyong Juan, pero tignan nyo po, wala pong baha, wala pong mga natumbang mga puno, wala natumbang mga poste, dahil andyan lang po yung bulubundukin po ng Sierra Madre at Caraballo dyan sa part po na yan, at accessible po malapit lang po sa National Highway. At ulitin ko po, ito po ay 1.5 hectare ayon po kay tatay, at ang presyo po is 2.5 million title property. At kung gusto pa i-negotiate yung price, kausapin na lang po natin yung mga nagbebenta sa property na ito, dahil extrajudicial na po ito, yung mga anak na po yung nagbebenta po rito. Ayan. So kung may ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property na ito, and then yung drone video po pala ay i-re-upload ko na lang po dahil hindi po namin kasama si Boss Jason ngayon. Pero kung sakali po, may schedule po namin yung pagpunta namin ng Umingan ulit. Excuse me. Baka sakali makasama na po sila. At mapapaliparan po ito ng drone. Ayan. So hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat. At God bless po.